Lahat po talaga dapat magkaroon po ng Certificate of Award gaya nga po ng inyong sinabi. Ito po ay isa sa mga protection po namin bilang vendors ng public market. Ano po? At napaka-importante po yung tinatawag po na meron tayong contract of lease. Ano Mm. po? At yun nga po yung gusto kong linawin dito kasi ang daming nagtatanong sa akin, ang daming nagchat-chat, no? Nagpapanik na sila kasi nakita nila dun sa certificate is renewable after 3 years. Maganda po ang ating pagtatalakayan ngayon tungkol po ito sa Gimba Public Market, no? Kung naalala nyo kahapon, nagkaroon ng Certificate of Award sa mga stallholders, no? Hindi naman daw lahat ay nabigyan ng Certificate of Award at saka ng Contract of Lease, no? So, yun lang, may mga nalista na merong naibigay na goodwill money. Ganun ba yon? Sige, pag-uusapan natin ito at makakasama po natin ang Market Vendors President ng Gimba Public Market, si Sir John Cartagena Cusio. Sir John, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa lahat po ng manonood po. Ayan, magandang umaga rin po Ate G. Maganda kasi na mabigyan natin din ng paliwanag yung tungkol sa nangyaring awarding kahapon ng certificate sa mga stallholders, ano, saka meron daw mga contract of lease na, no? Yun yung isang pag-uusapan natin kung sino-sino ba itong nabigyan na to, lahat ba ng mga stallholders sa palengke, mapabago, luma, wet market, ano, ay sila ba dapat ay mabigyan ng certificate of award para bilang protection nila at the contract of lease. Ayan. At ano naman ang obligasyon nila doon? Lahat po talaga dapat magkaroon po ng Certificate of Award gaya nga po ng inyong sinabi. Ito po ay isa sa mga protection po namin bilang vendors ng public market. Ano po? At napaka-importante po yung tinatawag po na meron tayong contract of lease. Mm. Ano po? At yun nga po yung gusto kong linawin dito kasi ang daming nagtatanong sa akin, ang daming nagchat-chat, no? Nagpapanik na sila kasi nakita nila din sa certificate is renewable after 3 years Mm-hmm. sa certificate. And which is actually po dun sa lumang market code, ang pag-renew po ng contract ay 2 years lang po. 2 years lang po yun. Naiayos po, nagkaroon po ng pagbabalangkas. At ayun po, napagbigyan naman po yung kahilingan na mas bigyan pa po ng 1 taon na palugit. Parang 3 years po, nagdagdag pala, 1 taon na dagdag. So naging 3 years na po, renewable. So yung 3 years renewable po, ito po yung contract of lease lang, yung kontrata lang po. Nire-renew siya every 3 years. Ano Mm. po, bakit po? Kasi hindi naman po pagmamayari ni Numan ang palengke po ay sa local government. Kaya may Ah. kontrata po. At ito pong kontrata, ito po yung pangahawakan namin na kami po yung kakontrata ng ating LGU. So, napaka-importante po bilang vendors na meron kang contract of lease. So, bago ka Mm. magka-contract of lease, Ate G, dadaan ka sa prosesong tinatawag na application. Meron pong application po yan. So po, Mm. may application form po yan. Makukuha po yan kay Ma'am Maya, sa ating market supervisor. Akyat ka rin sa taas, sa office. Iaayos ko po yung aking stall. Lalagyan ko po siya ng, kumbaga po, yung pangalan ko, ayusin ko na katunayan na ako po yung stall holder. So, yun po, pag akyat nyo po kay Mamaya, sa mga hindi pa po nakakapag-ayos dyan, pwede po kayong mag-ayos. Open na open pa po dahil ang alam ko po, Ate G, nasa 400 pa lang po yata ang nakapag-ayos, no? Mm. Nakapag-sa ayos po ng kanilang contract of lease. Eh, ang alam ko po, Ilan all, ang stallholders sa Gimba Public Market? at ano po, Ma'am G, parang nasa 700 plus po sila. Lahat kami. Ito Or, yung saan kasama na ito? po Yung sa wet market lang ba yung tinutukoy mo?
Magkasama na po, dry and wet market po. Dry and wet market. Yung dito sa dry market, ito yung bago, saka yung nasunugan ba? At Yes saka po, yung luma, new yung sa building likod. po, saka yung old New building. building. Oo. Yes po. So, nasa 700 stallholders kayo. Yun po O yung more than that. nag, yes po, more than that po, 700 plus po. Mhm. Hindi po kami kasama. Ngayon, lahat yun, Sir John, ay dapat mag-apply para sa kanilang contract of lease. Yes po, ma'am. Opo, dapat po. Mhm. Lalo na po yung meron ka talagang fixed stalls, dapat talaga using yung pwesto mo para dumating man yung panahon, wala kang problema. Wala kang problema. Kagaya nga po ng nabanggit nyo kanina, meron kang protection. May protection ka. Mhm. Yun po yung isa sa, kasi nangyari po dyan, Ma'am G, nung time na nagkaroon ng pagsasaayos ang palengke, inayos. May mga, may mga, tawag po dito, may mga hindi nakabalik dun sa pwesto nila. May pwesto dati, pero iniwan, nakasara. Ganun ba? O meron Hindi ng po. ibang nag-okupa? Hindi naman po. Parang chinek lang po kung legit talaga na siya talaga yung Okay. nakapwesto. So ngayon, nasa ayos first, naman. parang nagbalik sinasabi naman. ngayon pa lang daw kasi talaga ginagawa ito kumpara sa dati na may kontrata. Baka kaya naninibago yung mga stallholders kasi first time in the history of Gimba na magkaroon ng contract of lease, no? At saka yung ito nga, yung certificate of award na pinangahawakan ng mga stallholders na kami ang may karapatan dyan. Parang ganon. O kayo yung kinikilala. Kayo yung kinikilalang mga stallholders. So, totoo ba na ito yung una ng parang may ganitong magbabind sa pagitan ng LGU at saka ng mga tindera sa palengke na merong contract of lease? Dati wala. Siguro, Ma'am G, siguro po dati kasi, hindi katulad nito na parang maramihan. So, ito kasi yung ginawa po kahapon, sabay-sabay maramihan. Kasi noon, ang nangyayari po, for example, ako po, tindera, ayusin ko po yung aking pwesto. Akyat po ako sa office. So, mag-isa ko po na nag-aayos. Hindi po siya marami. So, may contract of lease. So, hindi po siya sabay-sabay. Na katulad kahapon na nagkaroon ng parang isang activity, isang activity. Apo. Ganun po yung nangyari. So, pwedeng paliwanag mo, Sir Jan, yung ano ang nilalaman ng contract of lease bukod sa ito ay 3 taon ang visa nito. Meron ba dong mga bayarin? At kung ano pa yung mga nakalagay? So, yun po, dun po sa application form, dun po yung sasalain. Kung ikaw talaga ay lehitimong taga-Gimba, ikaw ay karapat-dapat talaga dun na mabigyan ng pwesto o talagang maging stallholder. Tapos nakalagay rin naman po dun yung mga requirements tulad po ng cedula, certificate of residency, 2x2 pictures, valid ID po. So nakalagay po dun. Saka yung mga do's and don'ts, yung mga karapat-dapat pong gawin sa pwesto at hindi ano ang do's? Magbigay ka do's na halimbawa. Halimbawa po, yung panatilihin ng kalinisan ng pwesto at pagbabayad po ng mga kaukulang tamang pagbayad tulad ng mga pagtitiket, ganun po. Pag po, yung mga dapat bayaran, babayaran. Para mga obligations, Yes, ano naman yung don'ts? Mga don'ts po, halimbawa po, yung pag ikaw ay laging pasaway sa mga basura, yan, nakalagay po ngayon ganyan sa application. May penalty. Yes po, may mga ganyan po sa basura. Yun po, saka kung paano yung pag-handle po ng pwesto kung maliban na ipasa sa ganito, ipasa, ganyan. Nakalagay din po yun. Bawal. Bawal ilipat Yes, sa iba. Yes po, opo. Unless na talagang ayaw mo na talaga magpinda. Pero kasi kung yan ay holder ka at sa munisipyo naman ng may-ari, kanino mo ililipat? At saka, pwede mo bang ilipat na sarili or kinakailangan i-surrender mo sa LGU tapos o kaya sa market office tapos
sila ang mag-ano ulit. Nakalagay po sa application form po natin, saka dun sa contract of lease, ang magpuproseso po niyan ay ang LGU po at ang market office. Okay. Pero ikaw po, may karapatan ka na kung sino talaga yung pagpapasahan mo. Lalo't lalo po kung anak mo, yan. Yun, Karapatan mo po yun bilang vendors na ipasa, stallholders, na ipasa sa anak. So, idadaan pa rin sa proseso, pero dahil nga, ikaw talaga yung unang pipili parang ganun po. Ikaw yung unang pipili ng pagpapasahan. So, pwede po anak, lalo na kung matanda ka na, hindi mo na kaya magtinda, yun, sa anak po. Saan nakalagay yung pagbebenta ng rights? Doon po, nakalagay po yun sa application form pa lang po. Tapos after po... Sa don'ts. Hindi pwedeng Yes po. ibenta ang rights. Kasi alam mo, yun ang naging practice dyan sa Gimba Public Market, yung naibebenta sa iba, yung rights kung ayaw na niyang magtinda. So, nakalagay din doon. Apo, yung mga... Tapos sige, po, after... Sir John, ganito. Kanina nabanggit na merong tinatawag na goodwill money, na kumbaga parang bayad yon sa pwesto. Pakipaliwanag mo yun mamaya, magkano per stall at ano ang basis nung ganong halaga sa bawat stall or per square meter. Ano ba? Yes, sumasakit ba ang ulo mo o okay lang dyan sa pagiging presidente ng Gimba Public Market? Okay, kaya pa naman po. Kaya pa. Oo, kasi kanina, nung nandiyan ako sa labas, merong mga pakiusap sa'yo. Naku, mukhang may mga humahabol, Sige, pakipaliwanag mo yung kasi parang yung iba, bakit may bayad, na goodwill money? Para saan yun? At saan yun mapupunta? Apo, yung goodwill money po, ito po yung nakalagay rin po ito sa ating market code. One time lang po ito. One time big time. Yes, one time big time. Isang beses lang po ito. Forever na po. Hanggat gusto mong magtinda dyan, hanggat ikaw yung nagtitinda dyan. So, isang beses lang po ito. Actually, sa nga po sa nakalagay po sa ating market code, pwede mo siyang i-refund. For example po, pagod ka na magtinda, ayaw mo na magtinda. So, soli mo na yung pwesto mo. Pwede mong i-refund yung goodwill money. Talaga? Yes po. Kaso po, may percent lang po yun. For example, kung ganitong years ka na nagtagal na magtinda dyan, ito na lang yung ganun po yung nangyayari. Po. So, yung goodwill money po, ulitin ko po, ito po ay one time lang. So, bakit? Bakit po may ganito? Ito po ay parang tulong mo na rin po sa ating munisipyo, sa LGU. Tulong mo. Kasi nga po, totoo lang po, ang palengke, napakamurang masasabi natin parang paupahan ba? Parang gano'n, parang napakamurang paupahan kung ikaw nga, kasi ang public market, parang totoo lang po yan, parang serbisyo rin po yan. Dapat, serbisyo kasi for the public. Po, yes po, for the public sa nasasakupan po ng isang local government unit. Kaya ang totoo nga po, ang ticket, napakamura ng ticket po natin. Yung goodwill money, paano na identify yung halaga? Halimbawa, yung per square gulay, meter po siya. Sa karne, isda, ganyan. Apo. Binase po siya sa square meter. Kinompute po siya sa square meter. Yun po yung pinagbasihan. Kaya iba-iba po. Iba-iba po yung pinakamaliit. Yes po, iba-iba po yung price. I think per square meter magkano? Parang depende siya ma'am sa sa sukat. Hindi ko po kasi kabisado yung sukat. Oo. Kasi kahapon, yung nakuha naming datos, meron daw 7,500, 7,500, Yes po, merong 10,000, merong may 14, 12, may 18. 12,000, ganon. May 24, ganun po. Oo. So, hindi pala according sa paninda. Yes po, opo. Bakit mas mura ang
ang tama, ang isda at karne. Eh kung tutuusin, mas malaki ang puhunan at kita sa karne at isda kumpara sa gulay. Ah, Ma'am G, parang ano po, kasi napakaliit lang po ng lugar nila. Mhm. Parang yung lugar po nila, table po ang tawag lang dun eh. Isang, hindi po siya stall eh, table lang. Per table po siya dun sa, ah, tawag dito sa fish and meat. Table po yun. Hindi po siya stall na katulad ng mga iba na Yung may stall. mayroong may mga tiles na ganon. Yes po, po, Oo. table po ang tawag doon. Kaya Table. mura po doon. Okay. Yes po. Kaya mura. Maliit lang po yung pwesto po nila doon. Oo, yun ang 7,500 Yes per, po. oo. Kung tutusin nga Halimbawa, po, parang kung ikukumpara nyo po yun doon sa pwesto namin sa Gulay Taas, 12,000 o less mo yung 7,500. Parang nasa more than 4,500. Eh sa amin po, mga nakasarado, nakabakal. Halos 4 na table yun eh, yung sa amin. mm, Kaya ganun po. Per oo. table po yung sa kanila. Oo, kaya per square meter. So yung magugulay sa taas, no? Sa taas ng wet market, pwera yung nasa baba, yun Yes po. ay nag-range ng 14,000. 12 po. Ay, 12. 12,000. Yes po. Yung gulay sa baba, yung mga nakasalampak, at Yun po. saka yung iba nagpagawa ng kanilang mga table na parang table o cabinet na pag Apo, yung Oo. mga nakasalampak po natin, yung mga tinatawag po na ambulant vendor, sila po wala. Wala po silang ganun. Pero Hindi yung mga sila may kasama sa pero yung mga may table po dun sa Pakyawan section, yon kasama po yun. Kasama po yun sa sa may Goodwill. Pakyawan section. Yung Bagayni Street po, yung nakay Lumang po. Oo. Yung papasok sa palengke na, sa mag-iisda, Opo, opo. bago, Tama sa po. may Yes po. baba. Opo, dun po. Dun po Oo. yung Yung sa Pakyawan. Tagiliran naman, Gulay yung baba. gulay baba sa Tagiliran, Opo. meron Gulay ding baba. Goodwill Bunny yun. Yes po, opo. Lalo na po yung mga ang table nila nakadikit dito sa palengke. Oo, sa hagdan. Kasi Yung sa hagdan. per square meter na po yun eh. Naiayos na po per square meter yun. Mhm. So meron So din po sila yun sa magkano yung ang sa bayad tinapahan. doon sa Goodwill Money? Nasa 10,000 po yun. Oo. Opo. Pero yun po kasi may project po doon. Kung malagyan po ng budget, alam ko po iaayos po yun. Lalagyan rin po ng mga Pansamantala stall lang doon. sila ngayon dyan. Yes po, opo. Oo, Iaayos po lalagyan yun. din sila ng parang stall katulad sa taas. Opo. Yun po Oo. yung naka-binbin na project po doon. Mhm. So Para ngayon, ano iwas nagiging rin po sa problema mananap. mo sa mga vendors sa ganyan? Bakit parang wala pa sa kalahating porsyento ang nag-a-avail ng contract of lease at hindi pa sila nabibigyan ng certificate of award? Actually po, Ma'am G, siguro po hindi pa po nila ganun nauunawaan kung ano ba yung goodwill. No? So, yung goodwill po kasi isa po talaga yun sa protection. Katulad nga po ng lagi kong inahalimbawa, may palengke po dito sa Nueva Ecija na inayos. Ano po, ayoko na pong banggitin yung bayan. Inayos po yung palengke. Tapos, syempre po, nung inayos yun, pinaalis po muna pansamantala yung mga nagtitinda. At pagbalik po nila, hindi na po sila yung makabalik. Kasi wala na silang pambayad. Wala po kasi silang goodwill. Nako, alam ko yung tinutukoy mo na yan. Wala po Nabalita na silang, namin yan. wala po silang stall rights. Oo. Wala po silang pangalan. Kasi, So, yun po yung ang may nangyari. pangalan lang yung kayang magbigay ng goodwill money. Oo, dyan Saka sa... mahal na po. Nagmahal na po. Sobrang Parang mahal, almost oo. 1 Katulad million yan po sa ang inabot nun eh. Sangitan at saka dun sa Yan, opo. Yan, Cabanatuan binanggit yun na City po. Market. Binanggit yun na po. Yun po yung tinutukoy ko, yung Oo, Cabanatuan. kawawa kayo mga magtitinda pa doon. Sisingilin Opo, sila sa sila ano po nila yung para makabalik yun nga. 25,000. Opo. So yun po yung gusto ko pong makita nila na kasi pag may pinanghawakan kang papel, kahit saan man ilipat lupalop ng mundo yung palengke ng Gimba na yan,
hawak mo yung papel na yun. Oo. Hawak mo yung So, parang certificate ngayon of pa lang award. kayo magkakaroon ng ganyan eh. Parang sa lupa, wala kang karapatan sa lupa kung wala kang Opo. certificate o CLOA, EP, Opo, EP. title, Opo. di ba? Yes po. O kahit Parang na ganun ikaw na po. yung nagbubungkal doon for ng matagal. Kaya O, ganun po, lang yun din nga po siguro yung, sa opo, opo, yun palengke. po yun. Kaya, tapos yun naman po, one time lang po yun. Ang renewable po doon, yung contract of lease. Kasi nga po, syempre po, nagpapalit po ng mga taong pumipirma eh. Okay. Di ba po? For Mm-mm. example po ako, pag napalitan po ako, napalitan Oh. yung hepe natin. Mm-mm. Yan po eh, ang hindi lang yata mapapalitan dyan, yung ating market supervisor hanggang pagtanda niya, kung talagang siya pa rin dyan, edi, siya lang yung hindi mapapalitan sa pirma. Ang market committee po, ang konsel ng bayan, napapalitan po yun. Mm-mm. So, Kaya 3 maging ang years. mayor po, di ba po, napapalitan ng every 3 years Mm-mm. po, election. So, kaya na-renewable po yung papel. Papel po, ulitin ko po, para sa mga Oh, yung kapwa ko tindera, yung papel po ang renewable. pero yung Pero yung goodwill po, goodwill abang buhay money, na po yan. Opo. minsan lang 'yon. Minsan lang po yan, one time lang Oo. po yan. Ngayon, kasi kung nahihirapan nga, limbawa, yung magugulay sa taas, kasi yun iniinda nila yung yung matumal ang benta, 'di Opo. ba? Actually Mas po, na pwede bang hulugan daw? matagal ko na pong sinabi sa kanila yan. Almost 1 year na po. Oo. Sabi ko po, pwede po maghulog-hulog. Pumayag po ang LGU natin na Hulugan. hulug-hulugan po. Yes po. Mm. 2 years, binigyan po kami ng 2 taon para maghulog. So, nakaka 1 year na po kami, I think, ngayon. So, ako nga po, nakaka 3,000 pa lang yata. Nanghulog. Sa Oo. 12,000, parang ganun po. Kaya lang pagka naghulog ka na ba ng naghulugan, mahawak mo na yung contract of lease? Almost 50% po, kung at least almost 50% na bayaran mo siya, Contract of pwede lease. ka na po. Oo. Yes po, opo. Hawak May mo na. contract of lease ka O na. hindi mo Yes. pa ibibigay sa'yo hanggat na hindi pa full Ano lang payment. po, sa 50% po, hawak mo na ang contract of lease. Then, full payment po, certificate of award. Yun po. Okay. Tapos ito po, may TG, dagdag ko lang po, bago po ako magtapos-tapos na yata ako. Ano po sabi ng iba, may mga goodwill na sila. Hanapin lang po natin sa Treasurer Office. Naka-indicate naman po doon yung mga nakapagbayad ng goodwill. So, pwede niyo po itanong, ma'am, ito pong pwesto ko, bayad po ba ako ng goodwill noon? So, yun, matetrace naman po yun. Kung pumasok. Apo, makikita po yun sa Treasurer Office. Ay, Tapos paano po, kung sa bulsa pumasok? yun lang po. Hindi sa kabangyaman. Yun lang po. Kabangyaman ng Apo. bayan. Tapos po, Oo. pag Kasi nakita po sa noon, Treasurer Office, natatandaan ko, Sir John, nung nasunog yung palengke, eto na yung bagong building, inimpose na dyan yung yung goodwill money. Parang tag 50,000 itong mga nasa front, no? Tapos nag-iiba-iba yung halaga dun sa So, yun. Kaya talagang may goodwill money noon. Ang tanong lang, kung sila ba ay nakakuha man lang kahit na resibo na nagbayad Apo, sila ng goodwill money. Kasi, basta may resibo po tayo. Yung oo, honor kasi naman isa po yun sa mga pwedeng dokumento. Resibo mo, di ba? Para masabi mong, oy, nagbayad na ako ng goodwill money. Pagka may ganun ba, ay hindi na sila magbabayad ngayon. Yes po, hindi na po. I-award na lang po. Ay, Bibigyan na lang po i-award sila na ng yun. certificate of award. Oo, Basta may oo. resibo ka po, may pinanghawakan Oo, kang kailangan papel na. may hawak kayong resibo. Yes po. Oo nga naman, kasi Kahit- kung nagbayad naman na sila noon, tapos Apo. ito may bago ngayon, na mas mura. Oo. So, mura lang kung kukumpara yan sa sa ibang palengke. Yes po. Kasi parang ganyan na ang mga sistema ngayon eh. May mga goodwill money. Yes po. Kaya nga po, inihikayat ko yung iba na samantalahin po yung pagkakataon nito. Kasi every 5 years po, binabalangkas po ang market code. Every 5 years po yan. Inaayos po yan ulit ng ating mga sangguniang bayan. So, ngayon, napakamura. Kaya, please, yun po, yung aking pakiusap sa mga kasama ko. Na, Ano ang impact o epekto, huli na lang Yes nung po. kahapon nagkaroon kayo ng awarding,
awarding ng certificate dun sa mga stallholders at tapos binigay na rin yung contract of lease. Ano impact sa mga tindera sa palengke? Hati po. Hati po Hati. yung impact. Anong Opo. ano? May natuwa, may nalungkot. Parang gano'n po, may nagalit. Ano po, bakit po? Yung lungkot kasi wala pa sila. Yung O nalungkot hindi po, ba yung wala pa. parang nakainganyo? Ay, kailangan na ako magbayad kasi eto pala yung Yung iba yung po, aking protection. yun po yung iba. Kasi nga po, hindi naman talaga natin mahawakan yung perspective ng isang tao. Yung iba po yun, natuwa sila. Naku, ito na. Ito na sa wakas. Meron akong pinangahawakan. Lalo na yung mga kapatid nating Muslim dyan, tuwan-tuwa po sila na may lehitimo na silang Oo, hindi na sila po pwedeng pinangahawakan. Opo. basta-basta paalisin doon dahil Opo. meron silang Kaya natutuwa po ako certificate. talaga sa kanila. At Oo. nagchat-chat po sila sa akin, Pangulo, salamat. Nangyari po ito. Yun, gano'n. Nagawa yung ganitong bagay. Sabi ko, okay So lang na. masasabi mo na ba na maayos na yung sistema dyan sa palengke? Kung susundin lang po ito pong sa market food po na to, yung application, contract of lease, then certificate of award, ganun lang po, susundan lang naman po yun eh. Okay. Basta po, susundan lang po yun. Ito pong inaayos na to, susundan lang. Yan ang pinakalibro nyo. Oo, Apo. pinaka-biblia nyo sa palengke. Sundan lang po. Ngayon, Pundasyon na po ito eh. oo. Ngayon, total nagbabayad kayo ng goodwill money, mapupunta dun sa munisipyo, nagbibigay kayo ng ticket, ticket, bayad sa ticket, di ba? Yes po. Na Yung iba po regular, ticket, na yung iba nasisingil. po monthly po. Monthly. Ay, ano yung monthly? Yung iba po monthly po sila. Yung iba Ano yung monthly? nagti-ticket. Yung monthly po yung nandito po sa new building po. Karamihan po dyan kasi lalo na yung mga Dry goods. stall po nila, concrete. Yan po, mga monthly po yan. Monthly. Okay. Oo. So, may pumapasok ng income sa munisipyo. Meron ba na dapat pang ayusin sa public market? Sa luma, sa bago, saka dun sa ano? Halimbawa, meron pa bang mga marami pa po, tumutulo TJ, dyan? Ayun May po, ilaw ba dyan? Natuwa naman po ako nung isang araw, bumisita po ako sa wet market. Nagliwanag. Kaya salamat po, Mamaya. Lumiwanag po yung yung mga patwalk. So, Nilagyan na salamat ng ilaw. Nilagyan na ng ilaw, inayos na po. Ginilid lang naman po kasi na dati yung pinaka lalagyan niya ng ilaw na tatakpan ng bubong ng mga pwesto-pwesto, inilagay po ngayon sa patwalk. So, okay po So, yun. Tapos yung sa bubong po, hindi po talaga may iwasan, may mga tumutulo pa rin. At least po, kasi nakita na ngayon, umuulan. So, yun po yung isa po sa nasabi na po namin kay Mamaya na may mga tumutulo pa rin. At ayun po, a-actionan naman po ni Mamaya yan. Tapos po, yung mga kanal, yan po ang isa sa mga dapat po talagang actionan din po. Marami pa pong isa. So, yung mga kanal na puno ng basura? Opo, dito po sa may new building po dito sa Old Market. Yan. So may mga kanal po diyan talaga na bigla-bigla po pag lumakas ang ulan naapaw ang baho po. Saka isa pa po yun nga po pinakiusap ni Konsehal Tonino Baldo kahapon na kay Mayor Doc Lito Galapon, yung CCTV po, yun po yung isa po naming pakiusap talaga na magkaroon po kasi sunod-sunod po ang nakawan lalo na po nito lang nakaraang June, sunod-sunod po ang nakawan po sa amin dito sa new building sa Old Market, dito po sa tapat po na harapan yung hindi po sa wet market, sa dry market, sunod-sunod po yung nakawan. Ayun. Kaya, yun po yung isang pakiusap namin, CCTV. Oo. CCTV po. Ang dami pero dahil yun dapat ang trabahuin naman ng LGU. Yes. Kaya buligligin niyo si Mayor. Pag may mga problema kayo, buligligin niyo siya, sabihin niyo yung mga problema. Nakikinig naman yan si Mayor Doc Lito Galapon. Madali naman din siyang kausap tungkol doon. Kasi walang dapat hindi pagbigyan yung public market kasi regular kayong nagbabayad ng ticket, meron pang goodwill money, etc. Kaya dapat maganda ang palengke.
maayos yung Oh. palengke, hindi na mo problema yung ating mga tindero at tindera dyan. O, di ba? So, Ang isa pa pong problema rin namin, Ate G, yung mga kanal. yung mga taga-Tarlac na nagtitinda ng mga prutas-prutas sa labas. Yan, apektado po yung ano Oo, natin oo. diyan eh. Sinisingil ba yon? Yun po ang hindi po namin alam eh. Kasi apektado po talaga yung ating mga magpuprutas sa loob ng palengke. Oo, Ano oo, po? oo. Yung Marami nga mga, yan. ang tawag po Nakikita dyan ko sa nga mga yan. sibat, mga sibat. Si Bat. Oo. Pero yung ano, yung mga nasa along the highway na mga kababayan natin, wala namang problema doon, ano? Kasi syempre gusto rin nila mabuhay. Yung mga Apo. nagtitinda dyan sa Bacayao, Maturanok, kasi lahat na ata ng highway ngayon, tindahan na. Yun lang po, yung mga sana po yun. Yung sa mga ano, Pinan. yung mga Sibat dayo. kung tawagin. Opo. Oo. Yung mga nakaban, biglang nakaban, tapos biglang lalatag ng prutas. Lalatag yung kanilang Opo. prutas. Kasi pag tinanong nyo po, mga taga-Tarlac sila eh. Oo. Opo. Oh, Tapos minsan yung meron nabili rin pong- ako sa ganun. Meron po mga nagtitinda ng fresh chicken, nakalagay lang sa motor. Sa talugtog naman po sila, area ng talugtog. Kuya po, Muñoz, nagpupunta rito, nakamotor po. So yun po yung isa namang affected naman po yung ating mga magmamanok sa loob ng palengke. Oo. So yun po yung isa po naming pakiusap din. Na Oo, kasi proteksyonan din ang naman ating po ano yung kasi ang palengke. ating pong ano to tawag dito, yung free trade talaga kasi eh. Kanya lang paano nga ang isang usapin diyan, paano napoprotektahan yung iyong mga constituents. Yun No? po. Oo. Nako, Sir John, thank you very much ng marami, ano? Salamat po, At TG. nailinaw mo yung tungkol sa ano na yan, sa contract of lease na dapat mag-avail ano ng contract of lease yung mga tindera at Yes po. tindero Protection po nila po ito. protection nyo yan. Tapos yung certificate of award para lang titulo ng lupa yan. Ano? At syempre, Yes po. kung hindi nyo naman din talaga kaya na ibigay ng buo yung goodwill money, pumapayag naman pala ng hulugan. Hulog Yes kayo po. piso araw-araw. Pwede ba So yun yun? po, TG, ulitin ko lang po bago Mag-alkasya ako kayo. magtapos ano po. Application form, contract of lease, then contract of lease, ayan na, mag-start ka na magbayad, then certificate of award, pag tapos na po sa pagbabayad ng goodwill. Yes. Po. So meron naman pong walang certificate of award, katulad kahapon, pero may contract of lease lang. Bakit? Kasi po, meron na po silang meron na po silang goodwill noon pa. Meron na po silang, na-trace naman po sa Treasurer's Office. Kaya, contract of lease lang po sila meron. Ano po. Ngayon po, kung talagang makita po, alam ko, sabi ni Mamaya, bibigyan din daw sila ng certificate of award. So, hintayin lang po natin yon. Huwag naman po tayong mainip sa bagay na yun. So, yun lang po. At ginagawa naman po ng ating market supervisor yung makakaya niya. Ano po. At nakikipagtulungan po ang ating mga sangguniang bayan. Pag may mga request po kami, may mga hinaing, ang sangguniang bayan po nakikinig. At maging Okay. ang ating mayor din naman po. So, yun lang po, T. Maraming po salamat. Okay. Maraming salamat, John. God bless po Lapucio sa lahat. Cartagena. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you.